Ngayong araw, ating pag-uusapan ang patungkol sa water baptism. Mayroon tayong uri ng baptism. Baptism in the Spirit, baptism on the cross, and water baptism. Marami pa ang hindi nakakaalam kung ano nga ba ang water baptism. Ano nga ba ang ibig sabihin ng water baptism? Ito ay isang relihiyosong gawain kung saan ang tao ay inilulubog sa tubig at inaahahon mula sa pagkakalubog o kung tawagin ay immersion in water. Nagsisimbolo din ito ng paglinis, pagpatawad at pagsuko bilang isang lingkod ng Diyos. Ang water baptism ay kadalasang ginagawa ito sa maraming tao o sa publiko. Kung tayo seryoso kay Jesus, kailangan natin isapubliko ang ating desisyon. Katulad ng pagpapakasal, ito'y sagrado at bilang pagpapakita na siya'y seryoso sa kanyang minamahal, ang kanilang desisyon ay isinasa publiko bilang witness sa kanilang pagiging isa. Bakit nga ba kailangan magpabautismo? Ayon sa Lucas 3:21, nang mabautismuhan na ni Juan ang mga tao, binautismuhan din niya si Jesus. Habang nananalangin si Jesus, nabuksan ang langit. Malinaw na si Jesus ang unang halimbawa ng ginagawang water baptism. Kung kaya't, nararapat lamang na gawin ito bilang isang Kristiyano at tagasunod ni Kristo. Subalit dapat din nating malaman kung kailan o anong wasdong edad ba dapat tayo na magpabautismo. Ginagawa ang baptism kapag ang isang tao ay nasa hustong gulang na at mulat na sa kung ano ang tama at mali. Maging si Kristo, siya'y binautismuhan sa edad na 30 taong gulang. Dapat din nating malaman kung ano ang aspeto o natatanging bahagi ng baptism. Una, ito ay sumisimbolo sa paglilinis sa atin mula sa kasalanan. Ito din ay identifikasyon o pagkakakilanlan kasama si Kristo. Pangatlo, ito ay pagkakakilanlan bilang kaisa sa ministeryo. Upang mas malalim pa nating maintindihan o maunawaan, isa-isahin natin ang mga aspeto ng baptism. Una ay cleansing from sin o paglilinis sa kasalanan. Sa panahon ng lumang tipan, kapag ang Hodyo ay nakahawak ng mga bagay na marumi, ayon sa kautusan, sila ay winiwisikan ng tubig para sila ay malinis. Pangalawa ay ang identifikasyon with Jesus Christ o pagkakakilanlan kasama si Kristo. Ayon sa kasulatan na makikita sa mga taga-Galatia 3:26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Mga taga-Galatia 3:27, ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit ng kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Ikatlo ay ang identifikasyon with the church o pagkakakilanlan bilang kaisa sa ministeryo. Sinabi sa mga gawa 2:41, kaya't ang mga tumanggap sa sinasabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng mga 3,000 katao ng araw na iyon. Upang mas maintindihan, ang simbahan o iglesia ay ang katawagan sa lahat ng mga tagasunod ni Jesus. Tinawag ni Jesus ang kanyang simbahan bilang kanyang katawan. Tumutukoy rin ang simbahan sa mga mamamayang mananampalataya na nagtitipon-tipon sa isang pook na tinatawag ring gusali o sambahan. Bilang buod, ang water baptism ayon sa Biblia ay sumisimbolo ng pagsisisi at pananampalataya ng isang tao kay Kristo. Kung kaya't, ito ay idinideklara sa publiko bilang saksi sa pakikiisa kay Kristo. Tayo ay hindi na tulad ng dati. Tayo ay bago na. Oo, tayo ay minsan nabilang sa mundo, ngunit ngayon nabilang na para kay Kristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway ang lahat ay makaranas ng pagbabagong ito at ng presensya ng Diyos.